Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Winston Danao Ungahan. Tungkol ito sa pagkawala ng mga investors, foreign investors sa Pilipinas. Nakakalungkot po. Ito. Title, mga investors na pumapasok sa Pilipinas nawala ng dahil sa korupsyon sa bansa. Lumalakas ang pangamba sa hanay ng mga negosyante matapos aminin ni Employers Confederation of the Philippines Governor Butch Guerrero na malaki ang ibinaba ng interest ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa kasunod ng pagputok ng kontrobersiya sa korupsyon. Ayon kay Guerrero, ramdam ng business sector ang epekto ng issue dahil kung dati ay dagsa ang mga dayuhan na nagpapahayag ng intensyon mamuhunan, ngayon ay halos wala na umanong bumibisita o nagtatanong tungkol sa mga oportunidad sa Pilipinas. Grabe. Now, ito ang pahayag ng governor ng ECOP. Sabi niya, several months back, before corruption probe started, we were receiving a lot of visitors interested to invest in the Philippines. Now, nobody's visiting us. Ang sakit naman ito. Binalaan din niya na ang patuloy na pagbaba ng pamumuhunan at paghina ng piso ay sinyales ng lumalalim na kawalan ng tiwala ng mga mamumuhunan sa ekonomiya, bagay na dapat umanong tugunan agad ng pamahalaan upang maibalik ang kumpiyansa ng negosyo sa bansa. Ito na po ang dahilan kung bakit ang ating minamahal na Auntie Claire Castro, very passionate ang kanyang panawagan. Magtulungan na tayo. Tulungan na natin ang Pangulo para maiangat ang ating ekonomiya. Kaya lang, nauna, nagsabi siya na, itong si BP Sara, fake news. Sinasabi niyang bumabagsak ang ekonomiya ng bansa, ba't hindi? Gumaganda ang ating ekonomiya. A few moments later, magtulungan na tayo. Tulungan natin ang Pangulo dahil ekonomiya natin pabagsak na. Huwag puros negatibo. Kasi kung puros negatibo lang, yung sabali yung negatibo, social media, yung rally kaliwat kanan, those are negative. Ikaw pa naman ang negosyante, local businessman Pilipino or dayuhan. Itong nangyayari ngayon, gusto mong isugal ang iyong hard-earned capital, mamuhunan sa bansa ngayon? Napakalinaw itong sabi ng governor ng ECOP. Bago pumutok ang issue ng korupsyon, ang daming nagtatanong. Ngayon, nobody is visiting us. Wala na. Except for one place, of course. Davao. Baliktad ang nangyayari. Ang Davao, hayahay. They are welcoming both. Ang wini-welcome nila, mga foreign dignitaries, mga ambassador, bumibisita, looking for opportunities. Davao. Mga negosyante nating mga malalaki, Ayala, Gokonghui, sino pa yung mga nag-i-invest sila, SM, grabing investment sa Davao City.
Samantalang sa buong Pilipinas, ito, very much worried. Hindi lang itong ICO pa, pati PCCI. Lately, nagreklamo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yung nangyari sa ASEAN Summit, nag-announce ang US na binigyan niya ng zero tariff yung tatlong ASEAN nation, Malaysia, Thailand, and Cambodia. Mag-export sila ng produkto nila papuntang US. Dati 19% ang taripa, ngayon libre na. Ang Pilipinas, nagreklamo itong PCCI. Di ba tayo, aliado natin ng US? May siyam na US bases nila dito through EDCA. Bakit hindi tayo mabigyan ng zero tariff? Yun ang reklamo ng mga negosyante. Paliwanag daw ng Malacanang, grabe ginagawa tayong utso-utso. Ang Pangulo daw mismo ang umayaw sa zero tariff. Lalong magagalit ang mga negosyante yung ganyang paliwanag. Prinoproteksyonan lang daw ng pamahalaan ang ating mga rice farmers, mga poultry. Baliktad yung sinasabi nila. Yes, huwag mong i-open yung US goods papasok sa bansa. Delikado yun. Ang issue is, ang ating mga produkto, i-export natin sa US, dapat sana matanggal yung 19% tariff para hindi kawawa ang ating mga exporters. Nandyan yung 19%, ang laki niyan, lugi ang ating mga exporters. Bakit nakaya ng Malaysia, Thailand, and Cambodia magawa nila, binigyan sila ng zero tariff? Bakit tayo wala? That's bad governance. Kaya sabi nga ng Bangko Sentral, bakit bumababa yung piso ngayon? Because of bad governance. Former BSP pala. Former BSP, Bangko Sentral Deputy Governor, si Ginoong Diwa Ginugondo. Bad governance, corruption. Ganon din ang sinasabi ng Bangko Sentral. Ang isa sa dahilan, bakit bumubulusok ang piso, 59 plus ngayon ang isang dolyar, because of corruption. Kaya ito na ang sakit sa ulo, bangungot ng administrasyong ito, corruption na pinabayaan hanggang ito ngayon. Kailan tayo makakaahon? I don't know. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga tayo buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon, kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok, so maayo na nga tan-awon, dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan padi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo. Oo. Pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro. So may pro. O, So kada adlaw kada ka trabaho. o taga-adlaw. Mm. Domingo ang may trabaho po. Domingo pahulay.
So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Supporter mo yun. Ragid pagpalit bugas, unsa pa di kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napad binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.